INC plus JIL plus KOJC plus INR. Sanib puwersa para kalabanin ang Diyos? Magandang araw po sa inyong lahat. Naimbag ni Aldaw kada kayo an kakabsat and welcome back to my channel. Kahapon lang akala ko bulong-bulungan lang yon na magsasagawa ang Iglesia ni Cristo ng malawakang protest rally para pababain si President Bongbong Marcos. And mukhang confirmed na po dahil sa dami ng lumalabas na mga balita na hindi lang ang INC, ang Iglesia ni Cristo, kundi kasama nila ang JIL o yung Jesus is Lord movement. Nandyan pa yung KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ, at ang INR. Alam niyo ba kung ano yung INR? Yung pong Iglesia ni Rodrigo. Organize ako ng kulto kay gusto kong yumaman kasi yung may mga ano diyan, may yumayaman eh. Wala mang bayad ditong akin, libre. Anong religion mo? Iglesia ni Rodrigo. Oh, hindi ba? Gusto daw magtayo ng kulto ni Digong dahil gusto niyang yumaman. Hindi man lang nagpasintabi na yung kanyang best friend na Kibuloy ay yumaman dahil sa pagtayo ng kulto. So magsasanib puwersa po pala sila para pababain si President Bongbong Marcos sa pwesto. Dahil maliban kay Leslie Bocobo, yung pong kanyang ibinunyag na magkakaroon nga ng rally itong INC para hilingin bumaba si PBBM sa pwesto, meron po silang game plan. At ito po ay kalat na nagplano na itong mga grupong ito para sa 3 araw na protesta na magsisimula sa November 15, 16 hanggang 17. Sabi naman sa post ni Jesus Falsis, DDS game plan, magpapaputok ng scandal that leads to BBM Kuno between November 3 to 7, then massive rally by INC plus JIL plus KOJC at idagdag pa natin yung Iglesia ni Rodrigo o yung INR around November 15 to 18. Yun po yung anniversary ng pagkakalibing ni dating Pangulong Apo Lakay sa libingan ng mga bayani to preempt the November 30 rally dahil magkakaroon nga po ng trillion peso march. Hindi sila makasama doon sa trillion peso march dahil yung pong trillion peso march ay para labanan ang korupsyon. Ito pong grupo ng INC, kaya sila magrarally ay para pababain si President Bongbong Marcos. Pero huwag na tayong maglokohan. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Kunyari kasi, para pababain si President Bongbong Marcos dahil siya ay corrupt, siya ay magnanakaw, siya ay adik, siya ay mamamatay tao. Ay, teka muna, hindi pala kasama yung mamamatay tao. Dahil kay Digong po yan eh. Dahil si Digong ang aminadong mamamatay tao. So gusto nilang i-pinpoint lahat. Palakin yung iskandalo na si Bongbong Marcos ang utak ng korupsyon na akala ng mga grupong ito ay paniniwalaan ng mas nakararaming Pilipino. Dahil siya na nga ang nagsiwalat eh. Gusto nyo naman agawin ng credit. Parang ang gusto nyo mangyari, kayo ang nagsiwalat ng korupsyon sa Pilipinas. At kailangan nyong ituro, ibalik lahat kay Bongbong Marcos na siya ang utak ng korupsyon. Kasi ang totoo po dyan, wala silang pakialam kahit na ano ang maging issue ni Bongbong Marcos dahil ang gusto nila, ang pakay ng kanilang rally ay para iupo si Sara Duterte. Wala nang iba. So kunyari pa sila magrarally sila para pababain si President Bongbong Marcos. Hindi po yon ang pakay nila. First and foremost, ang gusto nilang mangyari ay iupo si Sara Duterte. Bakit? Akala ko ba napakalakas ni Sara Duterte ninyo? Bakit hindi maghintay ng 2028? Malapit na ang 2026. So ilang panahon na lang, 2028 na. Eleksyon na sa Mayo 2028. Kung talagang malakas siya, bakit hindi kayo maghintay? Bakit gusto nyong mang-agaw ng pwesto ngayon? Teka muna, bakit susuportahan ng INC? Dahil gusto nilang sila ang mamayani sa Pilipinas? Dahil sabi ko sa inyo, kapag nagtagumpay sila na iupo si Sara Duterte, papet ang labas niyan. Huwag na tayong maglokohan. Nakikita natin kung paano mag-deliver ng speech si Sara Duterte. Mahihiya si Leni Robredo
Kung nung araw binabatikos nyo si Leni Robredo sa pagiging lutang pag siya ay nag-i-speech, ano ang tawag nyo kay Sara Duterte? So, yun na nga ang plano. So, ito ay hindi lang basta bulong-bulungan, kundi konfirmado na talagang sila ay magsasagawa ng kilos protesta para pababait. Hindi. Para iupo si Sara Duterte. Kaya magtataka kayo. Iglesia ni Cristo. Jesus is Lord movement. Huwag na natin isama yung KOJC dahil para sa kanila, ang Diyos nila, ang Jesus nila ay si Kibuloy. INC, JIL, sumusuporta. Hindi ba? Ilang beses na, ilang ulit na nanggaling mismo kay Digong na matagal na siyang pumapatay, marami siyang napatay, marami pa siyang pinapatay, pero okay lang sa Iglesia ni Cristo, okay lang sa Jesus is Lord movement. Yung pagmumura ni Digong at yung pagtawag niya sa ating Panginoon ng stupid God, siguro naman, kung sino yung Diyos natin, Diyos din itong Iglesia at ng JIL. Tawagin siyang stupid God at murahin pa ng puutang naman talaga to. Natanggap nyo yun? Iglesia ni Cristo, JIL, at kayo mga KOJC, natanggap ninyo na balahurain ang ating Panginoon Diyos? Tandaan ninyo kung anong klase ang kulto ng INR, yung Iglesia ni Rodrigo. Di ba lagi niya sinasabi, pag siya pinapili, mas gugustuhin niyang pumunta sa impyerno. Piliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Impyerno. Bakit? Tignan mo kung sino yan nasa langit. Yung mga mantri na may kasalanan, wala na yun. Kasi ginamit ng pare. Yung mga mabait na tao, yung saan ang pinakamagandang babae dito sa Cagayan? Sa langit? Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, magandang mukha. Nasaan kaya sila? Nasa impyerno. Anong gawain mo sa langit? Akbayan mo sila? Amoy-amoyin mo? Utang inang San Pedro na yan. Hindi na kayo natakot dyan. Lahat kayo hihilahin ni Digong sa impyerno. Sa bagay, gusto niya naman maging presidente si Sara Duterte. Hindi ba? Sabi ni Sara, pag nagpunta kayo ng impyerno, siya ang presidente ng impyerno. Doon kayo, magsiksikan kayo sa eternal fire. Diyan kayo. Hindi kayo natakot nun? Hindi nyo naisip na hinihila lang kayo ni Rodrigo Duterte sa impyerno. Dahil kung matatandaan nyo yung sinabi niya, hihintayin ko kayong lahat sa impyerno. So habang may panahon pa, pag-isipan nyo yung pagsuporta kay Digong. So yun ang gustong suportahan ng mga taga-iglesia ni Cristo. Well, hindi ko po masisisi kasi itong mga miyembro ng INC. Dahil sila ay mga taga-sunod lang at alam nyo naman ng INC. Talaga pong kailangan mong sumunod sa pinuno nila. Kung hindi, ititiwalag ka. Dahil naniniwala ako, hindi lahat ng INC ay sang-ayon sa gustong mangyari nitong pamunuan ng INC. Napababain si Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Kaya naman pala nitong mga nakaraang araw, yung mga attack dogs ni Sara Duterte, panay ang kyaw-kyaw sa social media. Actually, wala pang November 3, mga nakaraang linggo, panay ang putak ng mga attack dogs. Sinisira si President Bongbong Marcos at binibuild up ng husto si Sara Duterte. Halimbawa, sabi ni Dr. Richard Mata, so far, 100% sure mananalo talaga si VP Sara sa President sa 2028. Sabi naman ng isang broadcaster, tinitiyak ko sa inyo, kung si Sara ang magiging Pangulo, uunlad ang Pilipino, tatahimik ang Pilipinas. Sabi pa ni Richard Mata, kung hindi siya tatakbo, referring to Sara Duterte, ang next na sigurado na bobotohin ay ipis. Ayaw ng tao sa iba. Ang lakas naman ng ilusyon nitong si Mata. Kung hindi daw tatakbo si Sara sa pagkapangulo sa 2028, mas gugustuhin pa nilang bumoto ng ipis. Ito pa, sabi nitong si Sir Jack,
Pag si Sara Duterte na presidente, wipe out lahat ng magnanakaw, magmula barangay, mayor, congressman, governor, PNP, AFP, secretary at media. O, kita nyo na? Credit grabbing. Gusto nilang i-twist ang isipan ng taong bayan na sila ang tatapos sa korupsyon. Pero hindi nila mabanggit kung sino ang nagsiwalat, si Bongbong Marcos. Pero kapag si Sara daw ang naging presidente, wipe out ang lahat ng korupsyon. Sabi naman ng isang attorney, J.V. Hinlo, Pilipinas, huwag po tayo mawalan ng pag-asa dahil umiikot ang mundo. VP Inday, babangon po tayo. At ang mga paninira naman, siyempre sino ba ang magaling sa paninira kundi si Rowena Guanzon. Sabi ni Guanzon, mas worst ngayon kasi nung panahon ni Marcos Sr., siya lang ang magnanakaw at mga barkada niya. Ngayon, panahon ni Marcos Jr., halos lahat na mula taas hanggang barangay, kapitan, mga kawatan. Again, Rowena Guanzon, sino ba ang nagsiwalat ng korupsyon? Di ba si Bongbong Marcos? Bakit hindi nyo masabi yun na si PBBM ang nagsiwalat? Hindi tulad ni Digong. Sinabi niya lang, ipinaalam niya lang sa publiko na malala ang korupsyon ng panahon niya. Pero may ginawa ba siya? Wala. Tapos sasabihin nyo, mas malala ang korupsyon ngayon? Ito nga si Bongbong ang naglabas niya. Siya nga ang nag-inform sa atin. Kaya nga tayo galit na galit eh. Pero maniniwala ba tayo na sa panahon lang ni Bongbong yung korupsyon na yan? Hindi. Matagal ng panahon yan. Ngayon lang nagkaroon ng isang presidenteng naglakas ng loob. Isa pang paninira ni Guanzon. Real quick. From presidente na palamura to presidente na mumurahin mo araw-araw dahil laging bangag at walang alam. Ay, hiyang-hiya naman ako kay Rowena Guanzon. Talagang yung issue ng bangag, hindi talaga matapos-tapos. Maglabas kayo ng ebidensya, hindi puro kayo ngak-ngak na bangag si Bongbong Marcos. At walang alam. Walang alam. Ibig sabihin, weak leader, sino ba ang mga nakakulong ngayon? Si Kibuloy? Si Digong? At the fact na hindi nyo mapabagsak-bagsak, yan ba ang walang alam? Tahimik si Bongbong Marcos pero alam niya ang mga galawan ninyo. Galing naman ito kay Lorraine Badoy. Ang probinsyanong presidente mula Davao ay mas may class, mas elegante kaysa sa Forbes Park addict na ito at sa asawa niyang umaasta pa na mas masahol pa sa mga social climber. Probinsyanong presidente ng mula Mindanao ay mas may class. Class na pala para kay Lorraine Badoy. Yung palamura, class ba ang tawag nyo dyan? Sa bagay para sa inyo, oo, maniniwala ako. Para sa inyong mga DDS, may class si Digong. Class. First class sa pagmumura. First class sa pambabalahura sa ating Panginoon Diyos. Yan ang tinatawag nyong may class. Mas elegante. Mas elegante daw kaysa kay Bongbong Marcos na addict. Again, maglabas kayo ng ebidensya. Pare-pareho kayo ng sinasabi. Wala naman kayong pruweba. At sa asawa daw nito na isang social climber. Araneta yan. O baka naman kasi wala kayo sa kalingkingan ng class ni First Lady Lisa. Kaya ganyan na lang ginagawa nyo. Nambabato kayo ng paninira para pagtakpan ang kakulangan ninyo. Isa pa, yung pinakabago nilang attack dog, itong si Congressman Meow Meow. Hindi dapat Meow Meow to kasi attack dog nga eh. Aso to. Aso ng mga Duterte. Sabi ba naman niya, either Marcos removes me from Congress or I remove him from Malacanang. There is no in between. It will all end this month. So, yan po ang magpapatunay na talagang may plano itong mga grupong ito, itong mga so-called religious groups na to, na magsagawa ng kilos protesta para pababain. Again, hindi po pala para pababain, para iupo si Sara Duterte. May mga analyst at mga eksperto pang nagsalita. Sabi ng mga eksperto daw, bakit hindi bumabagsak ang mga Duterte kahit kaliwat kanan ang pagpapabagsak sa kanila,
pero nananatili sila mataas ang ratings at tiwala ng mga Pilipino dahil di umano sa iniwan nilang legacy sa Pilipinas na hanggang ngayon pinakikinabangan ng mga Pilipino na tanging mga Duterte lang ang nakagawa nito. Oo talaga, mga Duterte lang ang nakagawa ng malawakang pagpatay. Kaya nga nasa ICC eh. Bakit daw hindi bumabagsak sa kaliwat ka ng pagpapabagsak? Balik na rin nyo ulit. Kayo ang kaliwat ka ng binabagsak si President Bongbong Marcos. Dahil kayo, bagsak na kayo eh. Hindi nyo lang matanggap. Dahil yung mga nakapaligid sa inyo, sasabihin, malakas pa kayo. Napakadaling imanipula ang mga ratings. Sino maniniwala dyan? Isang vice presidente na panay ang abroad para lang siraan ang bansa natin? Kayo na lang, mga DDS ang naniniwala dyan. Ayon naman daw sa isang political analyst, alam ng kalaban ni VP Sara na wala silang laban sa 2028 presidential election, kaya ang last chance na lang nila, di umano, is ma-eliminate nila si VP Sara through impeachment. Alam kasi nila na maaari silang manganib at resbakan kapag maging presidente si Sara Duterte. Oh, malakas naman pala. Wala naman palang kalaban-laban ang mga tatakbong presidente sa 2028. Wala silang binatbat kay VP Sara. Eh bakit kailangan ngayon kayo mang-agaw ng pwesto? Maghintay kayo sa 2028 kung totoo itong sinasabi ng mga political analyst na to, ng mga experts na to, na si Sara 100% mananalo sa 2028. Ang sabihin nyo, natatakot kasi kayo na kapag sa 2028, hindi na manalo si Sara Duterte. Real talk lang. Meron kasi kayong sariling mundo na akala ninyo si Sara Duterte ang tagapagligtas ng Pilipinas. Pero ang katotohanan niyan, gumulo ang Pilipinas dahil sa mga Duterte. At syempre, isama nyo pa rin yung kakadakdak ni Chavit Singson. Pagsama-samahin nyo silang lahat ng mga naninira kay President Bongbong Marcos at lahat ng naghahaleluya kay Sara Duterte. At ngayon, itong mga religious cults na to, INC, JIL, KOJC, at Iglesia ni Rodrigo, magtagumpay kaya sila sa November 15 or 16 or 17 para iupo si Sara Duterte? At bakit ko ba nasabi na itong mga grupong ito ay kumakalaban sa ating Panginoon Diyos? Ako nagtataka rin eh. Kasi ang pagkakaalam ko, itong Iglesia ni Cristo ay Bible-based at ang isa sa kanilang pinapangaral ay ito. Galing sa Romans 13:1 and 2. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. Tagalogin ko po. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila'y paparusahan. So, hindi pala naniniwala ang INC at itong mga grupong ito dito sa aral ng Diyos? Kaya nga, sa tingin ninyo, magtatagumpay kaya ang INC, ang JIL, ang KOJC, at ang INR na iupo si Sara Duterte sa kanilang gagawing protest rally? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Admina.